Actually, hindi natin kailangan sumali sa mga kung ano ng mga kongregasyon, mga religions, etc. etc. Tayo po mismo ang kailangang makitaan ng sinseridad. Kaya huwag kayong makikibagay niyo sa mga false preachers na nagkakalat ng mga masasamang balita na kasyong malapit na ang paghukom, na kasyong kailangan may lindol, baha, tagutom, dahil malapit nang dumating ang Antikristo, na kasyong kailangan i-rapture. Ano yun? Tatakasan na lang ng taong mundo kasi talo na ng kasamaan. Kaya kailangan ng i-rapture. Na kesyo para hindi matataka ng 666, hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi. Kaya nila nasasabi yun. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Kaya hindi masamang balita ang dapat. Ang sabi ng banal na kasulatan, of the increase of His government and peace, there shall be no end. So, sa Matthew 6:33, ang nagsalita po dito ay ang ating Mesiyas, ang bugtong na anak. Ang sabi niya dito, but seek first the reign of Elohim and His righteousness, and all these matters shall be added unto you. So, kasi yung buong context nito, yung about sa mga pangangailangan ng tao, no? Yung mga literal na pangangailangan ng tao, sabi niya, unahin niyo muna yung hanapin yung reign or kaharian, yung paghahari. Sa ibang term is kingdom. And His righteousness, no, ng ating Elohim. Para itong mga to, yung mga literal na pangangailangan ng tao, like pagkain, inumin, pananamit, etc. Siya na yung bahala dyan. Yun ang paliwanag niya. So, ngayon, maniniwala ka ba na yung mismong pinapahanap niya dito na sinasabing reign or kingdom or paghahari at yung kanyang righteousness ay yung bugtong na anak din mismo? Yung Messiah, siya rin po yun. Paano? Kasi dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, nahiwalay spiritually ang tao. So para po mabalik yung kaharian sa langit, binahagi ng ating Ama dito sa lupa. Or ng Elohim, no? Kasi ang Ama, Anak, Espiritu Santo. So, ibinahagi niya dito sa lupa ulit para magkaroon ulit ng spiritual connection ang tao kay Elohim. So, paano yon? Yung bugtong na anak, sinakripisyo niya dito sa lupa para tubusin yung kasalanan ng sanglibutan sa pamamagitan ng Mesiyas para maging final sacrifice sa kasalanan. Kasi di ba nung araw sa panahon ng Old Testament, kailangan mag-alay ng panganay na anak ng kanilang alagang hayop, example tupa, baka, na walang kapintasan. So ganun din po hinahalin tulad yung bugtong na anak, yung panganay na anak ng ama. And syempre wala siyang kapintasan, wala siyang kasalanan, hindi siya nagkasala kahit kailan. No? So wala siyang, malinis siya, wala siyang kapintasan. So yun po ang ibig sabihin niya dito. Hindi natin paliligoy-ligoyin pa. Again, yung kaharian ng langit, pinaghari po dito sa lupa sa pamamagitan ng bugtong na anak para magkaroon ulit ng spiritual connection ang tao kay Elohim. Kaya po tinawag na tagapamagitan ang ating Mesiyas. Kaya nga sabi niya, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So in short, wala po tayong ibang kailangang gawin. Kaya nga sabi niya, unahin niyo na lang yung yung kaharian at yung kanyang righteousness. Siya nang bahalang tumulong sa atin para sa mga literal nating pangangailangan. Dun sa mga pagkain, mga bills, no? Pananamit, etc.
Kaso ang tao kasi hindi ito naunawaan ng maraming tao. So actually, hindi natin kailangan sumali sa mga kung ano ng mga kongregasyon, ng mga religions, etc. etc. Tayo po mismo ang kailangang makitaan ng sinseridad na totoong pinagsisikapan nating matagpuan ang pinapahanap sa atin dito ng Mesiyas. Makita niya na sincere tayo at hindi kung ano ng mga bagay sa sanglibutan na kalayawan at kamunduhan ang inuuna natin. So yun lang po, marami pong salamat.